Benedict, kailan pinaharap sa tanggapan ng DOLE si Coach Tab? Magandang gabi, June. Ayon nga kay Labor Secretary Francis Tolentino, sa June 15, araw ng Lunes nga nila ang schedule para dumating nga sa tanggapan ng DOLE itong ang si Coach Thomas Anthony o Tab Baldwin upang magbigay ng kanyang pahayaga sa naturang insidente. Ipinatatawag ng Department of Labor and Employment ang head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Thomas Anthony Tab Baldwin. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, kailangang humarap ang American-New Zealand basketball coach. Kailangan pumunta po sa harap ko si Coach Baldwin sa Lunes alas 10 ng umaga, personally to show his valid and current alien employment permit issued by this department, authorizing him to serve as head coach of the Ateneo de Manila University men's basketball team. Number 2, proof that the AEP covers the full scope of his coaching and supervisory activities, including off-campus training activities such as the team building exercise in Aurora. Sinabi pa ng Labor Chief na dapat maipaliwanag nito ang buong nangyari noong June 8, 2026 kung kailan nasawi ang dalawang player. Binigyang diin ni Secretary Tolentino na walang sinumang dayuhan na nagtatrabaho sa Pilipinas ang above the law anuman ang kanyang estado sa lipunan. Coach Baldwin is employed in the Philippines. He is subject to Philippine labor laws. DOLE is will simply do its job, verifying that he holds a valid and current alien employment permit as required under Article 40 of the Labor Code. If he is compliant, there is nothing to fear. If he is not, then the department will act accordingly. This is not about persecution, this is about the rule of law. Babala ng DOLE, sakaling mapatunayang may mga naging kapabayaan o paglabag na nagresulta sa nangyari kina Baterbonia at Adili, maaaring kanselahin ang permit nito na makapagtrabaho sa Pilipinas at posibleng maharap sa deportation. Maging ang universidad kung saan nagtatrabaho si Baldwin ay maaari ring maharap sa kaparusahan. Samantala, sa burol ng isa sa mga nasawing atleta sa isang funeral home sa Quezon City, patuloy ang pagdating ng ilang kaanak, kaibigan at iba pang nais makiramay sa pamilya Baterbonia. Isa na rito si Jesse Evangelio, ang dating coach ni Rene sa Ateneo de Davao. Kwento niya, walang naging problema at kaaway na player si Rene noong ito ay kanyang nakasama. Sobrang bait na bata, sobrang wala siyang, kahit sinong player, wala siyang kaaway. Sa loob ng court, sinusuntok siya, pero siya pa yung nagsisorry, sobrang humble. Kahit ang dami niya nang na-achieve na achievements sa basketball, pero sobrang humble, wala kang makita na yabang. Sobrang bait. Kabilang sa mga personalidad na dumalaw ay sina Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon, Senator Robin Hood Padilla at Senator Bam Aquino. Sa pahayag ni Senator Padilla, may inihahanda siyang Senate resolution upang magsagawa ng investigasyon para malaman ang nangyari sa insidente at matukoy ang mga kinakailangang karagdagang batas upang mapalakas ang proteksyon sa mga estudyante sa ginagawang school activity. Kaugnay nito ay may direktiba naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga law enforcement agency para magsagawa ng agarang investigasyon sa nangyaring insidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ito ay upang mabigyan linaw ang publiko sa kung ano ang totoong nangyari sa pagkasawi ng dalawang basketball players. Sa naturang issue, may mga lumulutang na espekulasyon na may nangyari umanong hazing habang nagte-training ang mga ito sa isang beach resort sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. So kailangan po talaga ng agarang pag-iimbestiga rito dahil hindi po naging maganda ang naging resulta ng sinasabing training. Of course, hindi po natin kailangan i-preempt or mag-prejudge dito. So kailangan po talaga ng agarang investigasyon. June, sa ngayon ay patuloy yung pagdating ng mga kaibigan at mga kamag-anak nga nito ni Rene Baterbonia at ngayong alas 6 naman ng gabi meron gaganapin na necrological service dito nga sa funeral homes kung saan nakalagak itong labi ni Baterbonia at posible rin na pagkatapos ito mamayang gabi o bukas na ng madaling araw ay dadalhin na ang kanyang labi sa Davao City bago naman ito dalhin sa Agusan del Sur. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson.